magandang song leader. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, ang ganda mo, ang pogi mo. Ayan, hallelujah. Dahil ang pag-uusapan natin ay patungkol sa sikreto para patuloy tayo maging pogi at maganda. At magandang buhay. Napakahalaga nito kaya ang prayer ko talagang ito ay makatulong sa atin. Ang ganda ng testimony ni Ate Norma, no? Sa tingin niya, maliit lang siya, malaki yung binabangga niya, Ate Norma, pero pag maganda ang puso mo sa harapan ng Diyos, walang makakatalo sa atin. Walang problema ang talagang tayo ay magagapi. Lagi tayong magkakaroon ng katiyakan ng katagumpay dahil kasama natin ang Diyos na makapangyarihan. Amen. So, paano natin palaging mararanasan ang kabutihan ng Diyos kahit marami tayong problema, kahit maraming umaaway sa atin? May umaaway ba sa iyo ngayon? Naku, matakot na siya. Dahil kapag inaway niya ang anak ng Diyos, binangga niya ang anak ng Diyos, alam niyo kung ano mangyayari? Ayun na. Para siyang bumabangga sa pader. Ang pakalinaw ng pangako ng Diyos, ang sino mang if God is for you, who can be against you? Magsama-sama na silang lahat. Magtulong-tulong na silang lahat. Sila'y gugulong sa kapangyarihan ng Diyos para ikaw ay patuloy na itaas bilang anak ng Diyos. Ang pinakasusi lang, ito po, pag-uusapan natin. Ganda rin ng patotoo ni 90, lola, nanay ni Ate Mercy? 96. Ate Mercy, nakatanggap na ba ng 100,000 yung... Alam ko, aprobado na yon. 90 above, 85 pa nga lang eh. So, naniniwala ako na nakahanda na yung cheque sa mother nyo. Kasi nakita ko sa Facebook, may inabutan ng cheque, 85 years old. So, kapag natanggap nyo, andito lang po ako, andito lang kami. So, napakaganda po na maintindihan at matanggap po natin ang kahalagahan po ng ating pag-uusapan. Dito nakasalalay ang lahat-lahat sa katuparan ng plano ng Diyos. Gusto niyo bang matupad ang plano ng Diyos? Amen. Kahit gaano ka-imposible yan. Ito po, ang ating pong title ay Diligently Guard Our Heart. So, bakit kaya sa ginamit na salita diligent, ang Tagalog ng diligent ay buong sipag. Masipag ka bang maglinis? Sino dito masipag maglinis? Yan, si ate. Sino dito masipag maghugas ng kanyang sasakyan? Wala. Masipag magtrabaho. Sino dito masipag magtrabaho? Ayan. Ngayon, yung sipag natin sa lahat ng bagay, mahalaga yan. Pero ang pinakamahalaga, masipag tayong magbantay ng ating puso. Ang tanong, bakit? Ayan, tayo na po tayo para matanggap natin ang kasagutan. Bakit kailangan nating magsipag, sipagang mabuti, ang pagbabantay sa ating puso? Proverbs chapter 4, verse 23, ready, go. Sa English, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Yes, Lord. Panginoon, maaring hindi literal na puso ang sinasabi dito, kundi yung
aming pagkatao. Yung aming pinakapusod na pagkatao, O Diyos, na pumapaloob dito ang aming isip, damdamin at kalooban, kung saan dito nagkakaroon ng kapasyahang mahahalaga. Sa oras na ito, buksan mo ang aming mga mata, ipakita mo sa amin, O Diyos, ang kalagayan ng aming puso, sapagkat ito pala ang nagpapasya na magiging takbo ng aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng puso na talagang walang ninanais, kung hindi ang palaging maging kalugod-lugod sa inyo. Salamat po, samahan kami ng banal mong Espiritu at buhusan ng biyaya. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Kamusta po ang ating mga puso? Ang sabi po dito, above all else. Anong ibig sabihin ng above all else? Ito po yung ganito, ipinapakita sa atin, ang higit na kahalagahang maingatan nating mabuti ang ating mga puso. Bakit? Sapagkat ito yung magpapasya, magdedetermine ng tatakbuhin ng ating buhay. Kung ito yung magsasabi, ito raw ang bukal ng buhay nating tinataglay. Gusto mo bang gumanda ang iyong buhay? Amen. Gusto mo bang gumaang ang iyong buhay? Amen. Gusto mo bang makaranas ng patuloy na pag-angat ng buhay? Amen. Bantayan mo ang puso mo. Sapagkat sa puso, dito nagtataglay ang magiging ikagaganda, ikabibigat ng magiging lagay ng ating puso. Sa lagay ng ating puso, pwede kang magkaroon ng kagalingan. Pwede kang magkaroon ng kalayaan. Pwede kang makaranas ng promotion. Pero pwede ka rin makaranas ng demotion. Yung lagay ng puso ang magpapasya kung magkakaroon ka ng kalagayang punong-puno ng kapayapaan at kagalakan. Kaya napakahalaga, lagi nating chine-check ang ating puso. Yung bang ating puso, puno siya ng ano ngayon? Kabugin nga natin yung dibdib natin. Ito ba ay puno ng kagalakan o puno ng kapaitan? Yung bang puso natin puno ng pananampalataya o puno ng pag-aalinlangan o pangamba? Ang puso ba natin ay punong-puno ba ng pagtitiwala sa Diyos o punong-puno ng pagdududa? Ano ang kapunuan ng puso natin ngayon? Punong-puno ba ito ng pagkilala sa ating Diyos? Punong-puno ba ito ng pagsamba sa ating Diyos? O punong-puno ito ng takot, alalahanin? Mga kapatid, yung ating mga kalagayan ng puso ang magsasabi kung magkakaroon tayo ng magandang araw sa buong araw na ito. Alam nyo, mahalagang mahalaga na nache-check natin yung puso natin. Dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa atin maski mamaya. Maganda, anuman ang mangyari sa atin, nadodoon ang puso na punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya mahalagang mahalaga, mga kapatid, sa umaga pa lang, nagche-check na natin yung puso natin. Huwag kang aalis ng bahay, huwag kang matutulog na merong kang something in your heart. Dahil dadalin mo yan buong araw. Baka madala mo pa sa panaginip. Magugulat na yung katabi mo sa natutulog, nanununto ka sa panaginip. Yung pala nadala mo sa panaginip, yung galit at puot mo. Maganda matutulog ka na punong-puno ka ng pagpapatawad at pag-ibig. Magugulat yung katabi mo, bigla mo siyang niyayakap at hinahalikan. Oy, ano ba? Alam nyo, paano mo malalaman kung ano ang laman ng tasa?
Kapag lumigwak, malalaman mo kung ang laman ng tasa ay kape o hot chocolate o tubig. Pag ito ay natapon. Halimbawa, may nakabangga sa'yo or mayroong nakasagi sa'yo. Ngayon, lumigwak ngayon yung hawak mong tasa. At ang lumigwak ay kape o matamis na bagay. Alam mo sa buong araw na to, hindi maiiwasang lumigwak kung ano ang laman ng puso mo. At ang puso mo ang magpapasya kung ikaw ay magtatagumpay o mabibigo. Kahapon naghatid po ako ng kapatid ko, eldest brother ko, kapangalan pa nga ni Kuya Eduardo. Ayan, si Brother Ed, sa airport. At ngayon, meron po akong experience na kakaiba. Along the way, dahil sa tense ko, at medyo para hindi siya mahuli sa biyahe, hindi ko alam paano nangyari yun. Ingat naman ako mag-drive eh. Ingat ako mag-drive. Kwento ko na nga ito kay Mama Cynthia eh. Sa bandang Manila, kasi galing kaming Quezon City, masok na ako ng Manila. Sa pagdadrive kong ganon, ay kumabig ako sa kanan kasi yung mga sinusundan ko pala, pakaliwa. Ay hindi man ako doon pupunta. Paano ako? Diretso ako. So para makaano ko, diretso, lumabas ako doon at saka ako pumihit. Ngayon, nung paglabas ko, diretso na ako, nalubong na ako ng kulay blue, ng MMDA. So, tabi ako, sabi ng MMDA. Ganyan siya. So, tabi ako. Ngayon, papalapit na siya, doon na yung kaba ko, kukunin yung lisensya ko, at kukunin mo yung lisensya sa malayo. Ang laking abala yon. Ngayon, naghahanda na ako ng sasabihin ko, ng gagawin ko. Yung puso ko umaapaw na ng kung ano yung mga pwedeng lumabas sa bibig ko. No, doon ako, nagpe-pray ako, Lord, hallelujah. Buti na lang, nag-quiet time ako ng umaga na yon. 3:30 ng morning. Mahalaga, umaga pa lang, na ano mo na yung puso mo, nabantayan mo na. Kasi hindi mo pwedeng malaman kung ano ang pwedeng mangyari sa buong araw. Mayroong pangyayaring hindi mo inaasahan. Sa madaling salita, lumalapit pa lang yung serious sa mukha niya, pray na kami, mga kapatid ko, Lord, bahala ka na, Panginoon. Tapos pagbukas ko na nga ng bintana, yung kapatid kong babae, sabi niya, patawad po, siya nag-hysterical. Ako, sister, kalmante ka lang. Ako nagdadrive kalmante ka lang. Magsasalita pa lang ako, sabi sa akin ng MMDA, Sir, ingat na lang po sa susunod. Sige, pwede na ho kayong dumiretso. Hallelujah! Pero kapag pero kung nagpatuloy, hindi po, meron pa ako sasabihin, wala na, hindi na ako pinagpaliwanag. Akala ko tapos na yung challenge. Pagdating ko sa airport, ihing-ihi naman ako. Ang ginawa, pagdating namin sa Terminal 3, pinarado ko lang yung sasakyan, bumaba ako, kasama ko tong kapatid ko rin to, itong nag-hysterical, panik kami sa taas, ganyan-ganyan na yung lakad ko, ngayon, pinakiusapan kami security guard babae, pwede ho ba kami sige, pasok kayo. Pagka CR namin, na-relieve ka na, no? Relieve na ang pakiramdam mo. Nung lalabas kami, doon di kami bababa sa daanan na kung saan kami pinapasok ng gwardiya. Yun ding gwardiya na yun, ayaw kaming palabasin. Doon daw kami dumaan sa kabilang daan, iikot kami. Sabi, ngayon eto na, yung kapatid ko nag-hysterical ko kanina, nakipagtalo na yung kanyang kamay, ganon na ng ganon. Nasasagi niya na ngayon yung ibang dumadaan doon sa entry na yon. At talagang nakikipagtalo siya. Samantalang yung security guard, paliwanag, hindi nga po pwede, mga pasahero nga lang po yun nandito. So sa pagganon niya, minasagi sa isang
passenger ng eroplano. Bumagsak yung gamit. Sabi ko, sister, taga mo na. Lalabas at lalabas kung ano yung nasa loob mo. Pwedeng kalmante ka lang, pwedeng hysterical ka, pwedeng makipag-away ka, at lalong gumulo. Kapatid, hindi natin maiiwasan yung mga ganong sistema. Sabi ko, sister, kalmante ka lang. Ano po ba? Saan po kami dadaan? Iikot po kayo. Halika na, umikot na tayo. Iniikot namin bago kami, nagmamadali kasi kami, dahil yung coaching pinark namin sa labas, naka-start, hindi pwede ka mag-park na matagal sa labas ng airport. Bawal yon. Kaya nagmamadali kami. Sa madaling salita, andun na kami sa exit na pintuan. Pagdating doon sa exit na pintuan, automatic pala yon. Pero sa labas manggagaling. Yung pagpapasok ka, bubukas. Pero pag nasa loob ka, hindi pala siya bumubukas. Ang ginawa ko, tumapat ako, expected ko bubukas, ayaw. Ibig sabihin nun, hahanap pa kami ng labas na exit. Ang ginawa ko, sorry, hindi ko naman po talaga sinasadya. Pilit kong binubuksan yun. Kung may CCTV doon, isang lalaki, pinipilit sirain ang automatic door ng airport na pag-alaman, pastor pala. Sa madaling salita, nakonsensya naman ako. Tapos, umatras ako. Tama-tama naman, may pumapasok. At yung dumadating, pagtapat niya, bumukas. Tsaka kami nakalabas. Kapatid, atong hapon na to, ang prayer ko talaga, matanong ko po ang bawat isa, ano po ang laman ng puso natin ngayon? Puno po ba ito ng pag-ibig? Puno po ba ito ng pananampalataya? Puno po ba ito ng kalakasan na kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon, ikaw ay mananatiling maayos at matatag? Sapagkat ang susi ng tagumpay, ang susi ng kagalingan at kasaganaan, nasa kalagayan ng puso. Ang sabi dito, ingatang mabuti. Saan natin iingatan? Kailangang ingatan natin ang puso natin. Proteksyonan natin sa anumang pwedeng masamang impluensya, lalo na sa offenses. May naka-offend ba sa'yo nung nakakaraang araw? Meron bang tao na, ang tawag dito, naka-offend sa'yo? Ang tawag dito, sa Tagalog, nakasakit sa'yo? Meron ka bang na-encounter this week mga taong nanira sa'yo? Ayan. Meron bang taong nakasakit ng puso mo? Ano ang reaction mo? Gumante? Natural natin yan. Kailangan proteksyonan natin ang puso natin para wag maging bitter sa halip maging better. Okay? Meron po tayong babasahin na taong nilait, minaliit. At alam nyo, ang naging ito yung ginawa niya. Ito yung pinaka-the best para mabantayan natin ang puso natin. Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, isang uri ng kapayapaan to na mahirap i-explain. Ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo. Okay? Kapag may na-encounter kang hindi mo maintindihan,
at ikaw ay nasasaktan, lalo na sa mga offenses, merong nanggagalit sa iyo, merong nagmaliit sa iyo, merong nagsalita ng hindi maganda. Okay, tingnan nyo to ha. Meron pong isang babae, sa sobrang sama ng loob, talagang grabing discouragement. Bakit? Kasi nilalait siya nung asawa niya. Uy, paano yun? Yung kanyang asawang si Pinena, dalawa ang asawa. Kasi sa Old Testament, alam niyo mga kapatid, kaiba sa New Testament. Sa Old Testament po, pinapayagan pa ng Diyos. Okay? Ang ganito. Ngayon, ito pong si Hana, taon-taon nilalait po siya nung asawa, yung karibal niya. At siya ay minamaliit. Ang nangyari, siya po ang ginawa niya, nagdasal po siya. Ito po yung the best way to guard our heart, to protect our heart. To go to God and pour out our heart. Mag-pray. At ang sabi nung nagpe-pray siya, sa sobrang sama ng loob niya sa pagpe-pray, napagkamalan siyang lasing. Kasi sa pagpe-pray niya, walang lumalabas na sound. Kundi labi lang yung gumagalaw. Parang ganito. Ngayon, napagkamalan siyang lasing nung high priest na si Eli. Ngayon, lasing ka ba? Bakit ka naglalasing? Sabi niya ngayon, no sir, I haven't been drinking wine or anything stronger. But I am very discouraged. And I was pouring out my heart to the Lord. Imagine binubuhos niya yung kanyang puso. Don't think I am a wicked woman, for I have been praying out. I've been praying out of great anguish and sorrow. In that case, Eli said, go in peace. May the God of Israel grant the request you have asked of him. Oh, thank you, sir, sabi niya. Then she went back and began to eat again, and she was no longer sad. Instead na gumanti siya, instead na makipagtalo siya dahil sa ginagawa sa kanya ng kapwa niya, anong ginawa niya? Hindi siya gumanti. Huwag kang gaganti. Huwag mong ipagtatanggol ang sarili mo. The more kang gumanti, the more kang nagtatanggol sa sarili mo, the more tayong matatalo. Pero pag nagtiwala ka sa Diyos ka nagpakumbaba, didinggin ng Diyos ang panalangin mo at itataas ka pa niya. Palakpakan natin ng Panginoon. Ang sabi dito, she was no longer sad. Naranasan niyo na bang sobra kayong discouraged? Sa sobrang tindi ng problema? Hindi mo na alam kung anong gagawin mo? Lalo na't pag alam mong nakarating sa'yo, may naninira sa'yo. Ang sabi, ano ka daw? Mayabang ka daw. Ang sabi ay, hindi ka daw mautangan. Ang sabi daw ay, suplada ka daw, suplado. Ang sabi daw ay, mahirap ka daw kausap. Ang sabi daw ay, kung ano-anong negative. Anong gagawin mo? Pupuntahan, susugurin mo ba? Ay, anong narinig ko? Ha? Minamarites mo ako. No, sa Diyos ka tumakbo. At ipagtatanggol ka ng Diyos na buhay. At itataas ka pa ng Panginoon. Sapagkat walang napapahiya ang sino mang lumalapit sa Diyos na buhay. Kita niyo yung patotoo ni Ate Norma, ang ganda, di ba? Kilalang tao. At pagkatapos ay sa Ate Norma, sa tingin niya, kumpara doon sa tao na mas nakilala, siya ay hindi siya kilala. Anong magagawa niya?
paano niya ano ba yun? Parang ginawa ka ng atraso, no? Na hindi siya naging tapat sa usapan niyo, no? Well, alam niyo, pagka ganun ang sitwasyon, ang pinaka-best na puntahan, ang Diyos na buhay. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, hindi mapapahiya. Huwag kang papantay na makikipagtalo, makikipagmurahan ka. Huwag! Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang makikipagtalo. Naalala ko tuloy naalala ko mga kapatid, nagising na lang ako isang umaga, binabato yung bahay namin ng isang baton, isang sanggano. Binabato kami. At mga babae yung kapatid ko, wala yung kapatid kong lalaki nagte-training sa sundalo. Nalaman ko yung tatay ko pala, sinuntok yung lolo niya. At yung lolo niya nasaktan, nagsumbong sa kanila. Ngayon, batang Christian pa kami noon. At itong tao na to, itong siga na to, ano siya? Nasaktan siya sa lolo niya. Kapitbahay namin sa Mabini. Nagising na lang ako, may tumutunog sa pader namin at sa bubong. Tapos yung mga kapatid kong babae, takot na. At pagsilip ko nga, yung maton, binabato kami. Lumabas kayo dyan. Ngayon, kung sasabayan ko siya, tinignan ko yung katawan ko, payat ako at the time. Pero bahala na, makikipag-wrestling ako. Ganun ba yon? Wala, sabi ko, tinawag ko sila, pray tayo. Sa Panginoon tayo magsumbong. Pray kami, Lord, tulungan mo kami. Lord, wag mo po kami pabayaan. Siya naman, salita siya ng salita sa labas. Binabato niya kami. Tapos nakaramdam ako ng instead na galit, awak. Instead na napuno yung puso ko. Maganda sa umaga pa lang, puno na ng salita ng Diyos yung puso natin. Para ang lalabas sa bibig natin ay magaganda. Sa umaga pa lang, unahin mo na ang Panginoon. Huwag kang papayag na lalabas ka ng bahay na hindi na puno ng pangako ng Diyos ang puso. Dahil hindi natin alam kung anong pwede. Yung araw na yun, alam ba namin na ganun mangyayari doon? Pagka-prayer namin, in Jesus' name, alam nyo, may kakaiba po akong ginawa. Alam nyo kung anong ginawa ko? Lumabas po ako ng bahay, tinitigan ko siya ng matagal, tapos nagagalit siya, ganyan, di ba? Habang nagsasalita siya, lumapit ako sa bakuran nila. Ang ginawa ko, niyakap ko. At nung niyakap ko siya, alam niyo nangyari? Umiyak siya. At nagkabati kami. Nadaig ng pag-ibig ang galit. At tumigil siya sa pagbabato. At tumigil siya sa pagsasalita ng di maganda. Magagawa ko ba yon sa sarili ko? No. Sa tulong ng Diyos, magagawa natin yung hindi natin magawa. Dahil sa tulong ng Diyos, pati kaaway mo, kakaawaan mo. Yung nagsasalita ng hindi maganda sa'yo, kakaawaan mo. At natatalo mo siya sa banal na Espiritu ng Diyos. Natalo ni Ate Norma yung malaking tingin niya, ma-impluwensya. Paano niya natalo? Sa tulong ng Diyos na buhay. Kapag kakampi mo ang Diyos na buhay, walang makakatalo sa'yo, walang makakagapi sa'yo, magsama-sama na ang problema. Sa Diyos ka sumuko, huwag sa problema. At sa tulong ng Diyos, yung problema ang susuko sa'yo. Huwag kang susuko kapag kasama mo ang Diyos. Basta ang pinakamahalaga, bantayan mo yung puso mo. Huwag mo tong hahayaang may matirang galit, sama ng loob, tampo, o hinanakit. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal kita.
Ito pa po, ito pa. Tingnan nyo, meron pong isang tao dito, lapitin ang promotion. Gusto nyo ba maging lapitin ang promotion? Kapo-promote lang sa'yo, ipo-promote ka na naman? May nagbigay na sa'yo ng ayuda, may magbibigay na naman? Gusto nyo ba ganon? Ang sikreto, ano ang sikreto? Ganda ng puso. Pag maganda ang puso natin, alam nyo ba, posible, pag maganda ang puso natin, gaganda ang bahay natin? Totoo po yan. Ang ganda ng bahay ay nasa ganda ng puso. At kapag maganda ang puso, gaganda ang buhay, gaganda ang bahay. Oh. Kahit paano ang kalagayan ng bahay mo at nagsimula sa hindi maganda, pag gumanda ang puso mo, makikita mo, gumaganda ang bahay mo. Dati ang liit ng TV mo. Paglipas ng ilang buwan, ang laki na ng TV mo. Epekto ng magandang puso. Ito, meron pong isang tao. Talagang grabe. Grabe itong tao na to, ang pangalan si Daniel. Si Daniel po, nakatakda po siyang gawing pinakamataas na opisyal ng buong Medes, Persia. Dahil natuwa yung hari sa kanya, si Cyrus. Dahil sa lahat ng kanyang opisyales, si Daniel ang nakita niyang very capable at very maabilidad. Kaya si Daniel ay talagang nakatakdang itaas sa pinakamataas na posisyon. Alam niyo ba kalooban ng Diyos na itaas tayo ng itaas? Kalooban ng Diyos makaranas tayo ng promotion after promotion. At kapag maganda ang puso natin, kahit na ikaw ay nagsimula sa pinakamababa, from nothing. Sabi nga ni Manny Pacquiao, I started from nothing. Pwede tayong itaas ng Diyos na buhay. Kahit ikaw na ang pinakamahina, pwede kang maging pinakamalakas. Ngayon si Daniel nakatakda. Kaya lang, sabihin nyo, kaya lang. Ayan, hindi nawawala ang tinatawag na mga maiinggit. Ayan. Pakitanong nga yung katabi mo, may kaibigan ka bang inggitero? Hindi yan mawawala. Sabi nga, di ba? Kapag ang puno ay mabunga, binabato. At ang nakakalungkot pa nga, meron tayong kasabihan, yung talangka, ano yun? Talangka mentality. Crab mentality. Alam nyo ba ibig sabihin ng crab mentality? Yung ikaw ay papanik na sa ladder, merong humihilang sipit ng talangka ba yun? Alimasag. Ngayon, ito si Daniel, merong mga tao, ayaw siyang pigilan na ma-promote. Huwag ka na magtaka kung bakit may kokontra sa pagganda ng buhay mo. Kapag may pipigil sa promotion mo, pero kapag nakatakda kang itaas ng Diyos, kapag nakatakda kang pagpalain ng Diyos, walang makakapigil. Matutuloy at matutuloy na ikaw ay maitaas ng Panginoon. Ngayon siya ay, sabi ng mga kalaban niya, wala tayong makitang dahilan para siraan tong si Daniel. Walang maipintas. Alam ko na, makakakita tayo ng kapintasan, may kinalaman to sa kanyang pagkarelihiyoso, sa kanyang pananampalataya. So sa madaling salita, inudyokan nila yung hari, ipagbawal magdasal sa kanino mang Diyos kung hindi sa hari. At ang sino mang mahuling magdadasal sa Diyos na makapangyarihan, maliban sa hari, ano ang sentensya? Kamatayan, ilalaglag sa leon. Ibig sabihin, pag nagdasal ka sa Diyos, nagdasal ka sa Panginoong Hesus, papatayin ka. Maaring pugutan ka ng ulo. Sino dito handang mamatay para sa Panginoon? Nako, amen, ha? Hallelujah.
Anong pipiliin nyo? Pagsamba ng Sunday sa Diyos o bibigyan ng 500 ayuda sa Montano Hall? Sasabihin natin, Pastor, minsan lang naman yun. Sa isang linggo na lang po ko a-attend. Kasi sayang din po yun, pangbigas din po yun. Kung minsan yung puso natin malilito, 500 o pagsamba sa Diyos na buhay. Yung pagsamba, paglilingkod, talagang nangyayari yan eh. Nagkataong bigayan sa Montano 500. May cell group ako sa Calle Marino. Sabi ko, 500 o cell group? 500? Nagpasya ako. Hindi, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Pera lang yan. Nag-cell group kami, saya-saya. Nagkainan pa kami, pansit. Nung uuwi na ako, eto na. Pastor, God bless you ha. Kinamayan ako. Pag ganun may laman. Pagtingin ko 500. Yung na-miss kong 500 doon, pinantayan ng Diyos. Ang kaibahan nga lang, may pansit at soft drinks at tinapay. Doon wala. Hindi ka matatalo kapag ang Diyos ang pinili mo. Kapag ang Diyos ang pinagtapatan mo, dodoblehin ng Diyos ang pwedeng ialok ng mundo. Ang sabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo lahat ng yan, sumamba ka lang sa akin. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang Diyos lang ang dapat mong sambahin. At lahat ng ito idadagdag sa iyo. Katulad ngayong hapon, nagpasya kayong sumimba, doble-dobleng blessing ang ibibigay sa inyo ng Diyos. Ngayon, si Daniel, ang sabi niya, papatayin ang sino mang mananalangin. Pinili ba ni Daniel? Sige, hindi na ako mananalangin sa Diyos ko. Ang Diyos ko na lang ang sasambay ko. Hindi, nung malaman niyang nilagdaanan ng hari, anong ginawa ni Daniel? Umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas na bahagi ng bahay kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Doon lumuhod siya. Nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Imagine nanalangin at nagpasalamat. Kapag meron kang hindi maintindihan ang sitwasyon, ang unang magugulo diyan puso mo at isip. At kailangan mo maging matalino sa kapasyahan. Ang gawin mo kapag ikaw ay nadi-discourage, may naninira sa'yo, may pumipigil sa'yo, bantayan mo yung bibig mo, walang lalabas dapat masama dyan. Si Jesus nga, nung hahatulan na siya, ikaw ba ang hari? Ayaw umimik ng Panginoon. Ba't ayaw mong umimik? Sabi ni Pilato, may kapangyarihan ako para palayain ka, hindi. Magsalita ka. Ayaw magsalita. Kasi kung anong lalabas sa bibig mo, pwedeng ikaso sa'yo sa hukuman. Kaya babantayan mo. Para mabantayan mo yung lalabas sa bibig mo, buhay o kamatayan, bantayan mo yung puso mo. Ang gawin mo, magkulong ka sa kwarto. Panginoon, may naninira po sa Panginoon. Panginoon, pinipigilan nila ang kaloobang mamatupad sa akin. Iiyak mo sa Panginoon. Huwag na huwag kang magpagtatanggol ng sarili mo. Huwag na huwag kang gaganti. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos. Ang ginawa ni Daniel, nagpasalamat pa nga siya. At alam nyo si Daniel, kung si Samson ang sikreto niya mahabang buhok kaya malakas, si Daniel ang sikreto niya 3 beses sa isang araw siya nagde-devotion. Kaya nangyari, nakita si Daniel, nagpe-pray 3 beses. Hindi naman niya yan nire-reveal eh. Nakita lang yan ng kalaban. Si Daniel pala, 3 beses, sumbong natin sa hari. Mga hari, 3 beses pa nga, sinusuway kayo. Yung hari nalungkot, kaya lang nalagdaan niya na. Tinapon si Daniel sa leon. Tinapon siya sa leon. Kailangan na siyang mamatay, sabi ng kalaban. Kapatid, kapag hindi ka patakdang mamatay, hindi ka mamamatay. Kahit 10 cancer pa ang tumapos sa katawan mo. Sapagkat may plano sa iyo ang Diyos na buhay.
Kapag nagandahan ang Diyos sa puso mo, kahit 20 cancer magtulong-tulong sa'yo, hindi mananalo ang karamdaman sa'yo. Dahil ang kakampi mo, ang Diyos na buhay na nagpapagaling. Imagine, pagkatapon niya sa leon, gutom na gutom yung mga leon. Alam niyo yung mga leon? Paglapit kay ng takbuhan yung mga leon kay Daniel, walang lasa to. Hindi man lang kinagat si Daniel. Kapatid, hindi tayo matatalo ng sino man anuman. No weapon formed against us shall prosper. Basta't nakita ng Diyos ang puso mo para sa Kanya. Ang plano ng Diyos ay laging mabuti, hindi masama. Ang plano ng Diyos, lagi kang itaas. Oh, hindi madali. Hindi smooth. Pero huwag kang bibitiw. Magtiwala ka sa Panginoon. Ang nangyari, nakita nung hari, Daniel, kamusta ka na? Niligtas ka ba ng Diyos? Sabi ni Panginoon, maganda ang puso ko sa Diyos at sa inyo. Wala po akong masamang ginagawa. Kaya itong mga leon, tinikom ng anghel niya ang mga bibig ng leon. Pinaahon si Daniel. At lahat ng nanira kay Daniel, alam nyo, pinatapon, asawa at anak nila. Hindi pa sumasayid yung lupa nila, nilapa na sila. Kapatid, punuin natin ang ating puso, umaga pa lang, ng mga pangako ng Diyos. Hindi kita iiwan at pababayaan. Huwag na huwag kang matatakot, sasamahan kita. Walang nabibigo sa sino mang nagtitiwala at nananalig sa akin. Tayong lahat po ay tumayo.